Today we are going to learn how to overflow in life. Amen? Not just survive. Gusto mo ba yung nagsusurvive ka lang and then okay ka na, no? Not just have enough. Tama lang. But abundant blessings in every area of your life. Amen? Apakaganda po nun, no? So, ito po yung ating text verse this morning. Let's read. Let's go sa ating yan. Deuteronomy 28:11 to 12. Sabi po dyan, the Lord will grant you. O, sabay-sabay po tayo para lahat po magbabasa. 1, 2, 3. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Meron po akong Tagalog dyan na inilagay sa next slide. Pwede po ba nating basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Pasasagandahin niya kayo sa lahat ng bagay. Pagdating ninyo sa lupa'y ibibigay sa inyo. Mararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasagandahin ang kanilang pinupuliin. Bubuksan niya ang langit upang pag-ubos sa inyo ang pagkulas sa panahonan. Magpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mamumutang. Sa halip, kayo makapagpahal sa ibang bansa. Amen. Okay, para maintindihan po natin yung context, no, ng story na ito, no? The Israelites were slaves. Tama po ba? Alam niyo po ba na ang mga Israelita nung panahon ay sila ay alipin. They were slaves sa Egypt. Okay? At sila po ay ni-rescue. Ni-rescue po sila ng Panginoon gamit si Moses. Tama po? Alam po yung story na yon? Amen? Pinamunuan po sila ng Diyos doon sa wilderness. Ngayon, papasok na po sila sa promised land. Naintindihan po? So, yung mga Israelita, sila po ay alipin, sila po ay iniligtas ng Diyos para dalhin sa promised land. Pag sinabing promised land, ito po ay isang lugar na flowing with milk and honey. So, yun yung pangako ng Diyos. Now, dito po sa ating binasa, sa Deuteronomy 28 explains God's covenant. Ito ay pangako ng Diyos, no? So, doon sa Deuteronomy 28, hahatiin po natin yan. So, mula sa verses 1 to 14, makikita po natin doon, ito po ay the heart of obedience. Makikita po natin dito, yung puso na kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos. Amen? It's about listening to God. Amen? It's about trusting His lead. At kung babasahin naman po natin yung verses 15 to 68, dito naman po natin mababasa yung the reality of disobedience. Kapag hindi ka sumunod kay Lord, may mangyayari. May hindi magandang mangyayari. When we ignore God, we walk out from His umbrella. Amen? So, when we ignore God, para tayong lumabas sa kamay niya, para tayong lumabas sa umbrella ni Lord kapag hindi ka sumusunod sa Kanya. Amen? Naunawaan po ba yon? Now, dito po sa Deuteronomy 28:15, sabi po dito, however, if you do not obey the Lord, your God, and do not carefully follow all His commands, all these curses will come on you and overtake you. Sabi po dito, if you do not obey, kapag hindi ka sumunod kay Lord, no? At hindi mo sinunod ang kanyang mga pinag-uutos, may mga curses, may mga sakit, may mga nangyayari na bakit nangyayari ito sa buhay ko? It's because of disobedience. Now, yung overflow, kapatid, na pinag-uusapan po natin dito is not just about material things or material abundance. It's about experiencing God's presence and provision in every area of your life. Halimbawa po, mga kapatid, kung kayo ay may financial struggles,
Amen? Pero nai-experience mo pa rin yung overflow in peace. Payapa ka. Kahit wala ka nang makain, payapa rin yung puso mo. May joy pa rin. Bakit? Dahil pinaprioritize mo yung paglakad mo, kasama mo ang Diyos. Amen? That's overflow. At kapag po tayo ay hindi sumusunod, pag patuloy natin ini-ignore ang kautusan ng Diyos, hardship comes. Amen? Imagine po a glass of water. Merong actually gusto ko nga sana magpakuha ng tubig kanina, pero imagine nyo na lang, no? So, isang glass ng water, nakalahati lang yung tubig. Yung isa naman ay puno. Yung isa naman ay umaapaw. Ano po yung gusto nyo doon, mga kapatid? Umaapaw. Amen? In Psalm 23:5, my cup overflows. So, ibig po sabihin, God's blessing is not just filling, it's overflowing. Ang pagpapala ng Diyos ay nag-overflow. Pero, may pero. Kailangan ma-experience po natin na tayo ay naka-align sa Kanya. Mahirap ma-experience yung overflow. Hindi ka nananalangin. Hindi ka lumuluhod. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Amen? Do not expect yung overflow sa buhay mo, kapatid. Now, mga kapatid, paano po natin o paano tayo makakarating sa level na ito, sa overflow? Pastora, gusto kong maranasan sa buhay ko dahil hirap na ako. No? And I will give you 8 key principles using the word overflow. So, gumawa po ako ng acronym, no? Para mas madali po natin itong tandaan. At bawat letter po ay nagre-represent, no? A step para ma-experience po natin ang blessing ni Lord. Amen. Sino pong gusto maka-experience ng pagpapala ng Diyos? Amen. Amen. Okay. Number 1. O tayo, di ba? Tama ba yung spelling ko? Overflow. O. Okay. Obedience opens doors. Pag sinabing O, obedience open doors. Kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, may mga pintong nagbubukas. Kaya huwag kang magtaka kapag ang pintuan sa'yo ay laging nakasarado. Kasi may pinagagawa si Lord na ayaw mong gawin. Kinokorek ka ni Lord sa salita niya, ayaw mo pa rin sumunod. Kaya naman, ang doors of opportunity, ng doors ng blessings, doors ng restoration, doors ng healing, ay hindi mo maranasan. It's because of your obedience. Kaya kapatid, kung gusto mong magbukas ang pintuan ng opportunity, nahihirapan ka sa trabaho mo, parang walang pabor, well, go back and check yourself. Are you still obeying the Word of God? Are you obeying Him? Amen? And in Deuteronomy 28:1, sabi po doon, if you fully, sabihin nyo nga po, fully. If you fully obey the Lord your God, hindi sinabing half, sabi full, buo, dapat ang pagsunod. Pastora, sumusunod naman ako kay Lord, kaya lang minsan ganito. May kaya lang, ibig sabihin hindi ka fully na sumusunod. Kailangan pag sumunod ka kay Lord, fully. At sumunod doon, carefully. Pag sinabing carefully, iniingatan mo yung commandment sa'yo ni Lord. Pinag-iisipan mo yung pagsunod mo sa Kanya. Carefully follow His commands. So, ang overflow po, mga kapatid, starts when we align our lives to Him, to God's Word. Doon nag-uumpisa ang overflow sa buhay natin pag ang buhay natin ay naka-align sa kalooban ng ating Diyos sa buhay natin. Obedience open doors that no human effort can open. Pag ang pintuan ay nagbukas para sa'yo, walang sino ng tao pwede magsarado nun. Ang
sarado ng Diyos. Walang sino mang pwedeng mag-open. Amen? Kung student ka, consistent ka sa pag-aaral mo, anong pwedeng mangyari sa'yo? You will get scholarship. Amen? Mentorship opportunities pwedeng dumating sa buhay mo. Nag-o-open ng blessing sa'yo kapag sumusunod ka kay Lord. Kaya sa mga estudyante, patuloy kayong mag-aral, maging consistent, pero huwag niyong kalimutan ang ministry na pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. Dahil dyan ka niya pagpapalain. Amen? Nag-aaral kang mabuti, aral ka ng mabuti. At the same time, binibigay mo yung time mo sa ministry ng Diyos, naglilingkod ka. Sa tingin niyo po ba, hindi magbubukas ang pintuan? Kaya kapag may mga struggle ka sa pera, the Lord will always provide. Bakit? Nagsiserve ka kasi sa Kanya. Amen? Kung may maliit kang mga negosyo, pero pinahahalagahan mo yung negosyo mo, kahit maliit lang to, minamahal mo, bibigyan ka ni Lord ng mga loyal customers. At magkakaroon ka ng maraming income. Maliit lang yun pero ibibless ka ni Lord dahil naging tapat ka sa maliit na bagay. Kung ikaw isang employee, empleyado ka ng isang kumpanya, pero ikaw ay napaka-honest, lagi kang may integrity, ginagawa mo ng tama ang trabaho mo, what will happen? Promotion will come. Recognition, naghihintay sa'yo. Amen? Alam niyo po mga kapatid, there are times, as a mother, as a pastor, as a leader of the church, as a mom, as a wife, there are times na gusto ko nang sumuko. Dahil sa dami ng problema, minsan napapatanong ako sa Lord, Lord, pagod na ako. May mga times na, paano kaya kung iwan ko na lang ang ministry? No? And I'm so very thankful with the Lord dahil binigyan niya po ako ng isang nanay na she's always there. Talagang every time na ako ay gustong sumuko, siya yung aking mentor talaga. And then she's praying for me, anak, huwag kang mag-give up, patuloy ka lang. Ano man ang problema mo, makakayanan natin yan. Andito lang ako always to pray for you and for your family. So, meron akong napag-iiyakan. So, every night, umiiyak ako sa kanya and then she's praying for me. Even last night, I was crying to her. Hindi ko na kaya pagod na ako, ang dami ko mga problema, finances. And then she was crying habang pinag-pray niya po ako. And, sa totoo lang po, mabigat i-preach sa akin to. Sabi ko, Lord, bakit ito yung binigay mo, overflowing? Wala nga naman yung rep ko ngayon. Lord, mahirap mag-preach ng hindi mo alam saan kukunin yung mga pambayad ng bills mo. Pero ba't Lord, pinapapreach mo sa akin overflow? Hindi ko maranasan. Diba? Sabi nga mother ko, anak ko, ano yung mensahe na binigay sa inyo, Lord? Just preach it. Because blessings will come to you. Amen. So, binigay kong message na ito, hindi lang sa inyo. Ako muna. Ako yung tinuturuan ni Lord, anak, magtiwala ka sa akin. Blessings will come. Just follow me. Just obey me. Amen? Amen po ba doon? Amen. Kapag po tayo ay nag-disobey kay Lord, lagi po nating tandaan, may kapalit din po yun. Meron po mga disobedience na mga nangyayari. Like for example, imbis na magsabi ka ng isang katotohanan, ikaw ay nagsisinungaling, no? So, ano mangyayari? May mga taong mawawala ng tiwala sa iyo. No? That's part of consequences. Because obedience today open doors for your blessings tomorrow. Amen? Kapag in-ignore mo, challenges will come. Okay na tayo? Number 1. So, punta na po tayo sa number 2. Anong letter? V. Ibig sabihin po na value God as your source. Pag sinabing i-value mo si Lord, pahalagahan mo siya sa Kanya ka nakatingin na siya sa Kanya nanggagaling ang lahat ng pagpapala na meron ka. Amen. Huwag mong tingnan yung sahod mo, huwag mong tingnan yung boss mo, huwag mong tingnan kung kanino ka nakakakuha ng pera. Maaaring ginagamit lang sila, pero yun, doon ka tumingin. Mas i-value mo siya dahil sa Kanya nanggaling yun lahat. Philippians 4:19, and my God will meet all
your needs. Sinabi niya, imimit ni Lord lahat. Hindi yung konti, lahat. Ipagkakaloob niyo sa'yo according to the riches of His glory in Christ Jesus. So mga kapatid, wag po natin kalimutan ng ating pong Panginoon, ang ultimate source. Hindi ang pera, hindi ang tao. Kung ikaw ay naghahanap ng extra income, God open doors of opportunities ayon dun sa gift na meron ka at kakayanan. Amen? Kapag po si God ang source mo, kahit low season of your life, hindi ka mauubusan. Hindi ka mauubusan, mga kapatid. Kahit minsan nung zero na yung account mo. Amen. The Lord will always provide. Basta gawin lang po natin ang Diyos ang ating unahin. Isipin natin na sa Kanya nanggagaling ang lahat ng ito. Hallelujah. Number 3. E. Every season is for growth. Okay? Habakkuk 3:17-18. Though the fig tree does not bud, yet I will rejoice in the Lord. In Tagalog po, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bugarin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas. Amen? So, ibig sabihin, even in hard or waiting seasons, may mga times tayong may hinihintay tayo, Lord, ang tagal naman ng ko. Lord, ang tagal naman, kailan ba darating yung prayer ko? Amen? Even in waiting seasons, God can multiply blessings. Kaya kung marami po tayong bayarin, utang, huwag tayong mangamba. Your waiting season is not the end. Your waiting season is not the end, mga kapatid. Amen? Overflow comes in God's timing. Hintayin mo lang. Manalangin ka lang, magpatuloy ka lang, mag-serve ka lang, mag-obey ka lang. Ano man ang prayer mo, mangyayari yan, magaganap yan sa buhay mo. Lalo na kung ikaw ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Sa tamang panahon. Maaring hindi ngayon, pero sa tamang panahon ng Diyos. Hindi sa panahon mo. Iba yung panahon mo. Iba yung time natin. Iba yung time ni Lord. Sabi niya, my ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. Yung pag-iisip ng Diyos, iba sa pag-iisip mo. Amen? Hindi pa arehas. Kaya magtiwala tayo sa Kanyang timing. Amen? Number 4, R is release what you have. Minsan, pag tayo pinagpala ng Diyos, ang daming nasa kamay, ang hirap ng bitawan. Tama po ba? Pag may blessing, ang hirap bitawan ito. Pero sabi dito, release. For you to experience overflow, you have to release what you have. Whoever sows generously will also reap generously. Ang nagtatanim daw ng kaunti ay aani ng kaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. It means overflow comes kapag yung kamay mo handang magbigay at mag-share kahit maliit. Huwag madamot, mga kapatid. Ang mga Kristiyano ay laging nagbibigay. Kung anong meron, isang kahit maliit na lang, Lord, share ko pa ba to? Just have to release. Kasi kayang punuin ng Diyos yung lalagyan mo. Amen. Kasi kung hawak mo yan, puno yung lalagyan mo, paano kanya papupunuin? You just have to release it so that you will experience overflow in your life. Kung ikaw ay bukas lagi ang palad para tumulong sa iba, lalo na kung sa ministry ng Diyos, kung sa gawain ng Diyos. Amen? Ang hawak mo, kung hindi mo ibibigay sa Diyos, hindi po yan lalago. Pero kapag handa kang i-release, kahit minsan masakit, yan po ang pupunuin ng Diyos. Amen? So, release what you have. Huwag mangamba na parang lagi kang mauubusan. Ang Diyos ang magpaprovide. Amen. So, letter F, fruitfulness
in every area. Psalm 128 verse 1 to 2, you will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will come or will be yours. So sabi dito, in Tagalog, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito ay maligaya at maunlad ang pamumuhay. Ibig po sabihin, yung overflow po dito na pinag-uusapan natin is holistic. Hindi lang isang area. Ibig sabihin, lahat kayang pagpalain ng Diyos. Yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung finances mo, yung spiritual life mo. Lahat yan, holistic, buo, pagpapalain ng Diyos, overflow. Magiging fruitful in every area of your life. Kapag ang isang pamilya ay laging tumatawag sa Diyos, nandun lagi ang kapayapaan, nandun ay unity, nandun yung financial stability. Kapag si God ang priority mo, mga kapatid, lahat ng areas ng buhay mo, kaya niyang pagpalain. Okay? Ano number na tayo? 6. Letter? Letter O pa rin? Sino yun? Nasa unahan pa rin. L pala. Gusto mo balik tayo sa number 1. L. Learn from, ano po yan? Consequences of disobedience. Abay, kailangan mga kapatid, aware tayo. Ano yung mga consequences kapag tayo ay hindi sumusunod sa Diyos? Deuteronomy 28:15, however, if you do not obey the Lord, kung kayo na binasa ko, sabi doon, all these curses, may sumpa, will come on you and overtake you. At ito po ay hindi dapat mangyari. Kaya marami pong pamilya nahirap sa buhay. Lubog sa utang. Maraming kailangang, maraming struggles. Kasi may mga desisyon tayo sa buhay na akala natin tama. But we're actually disobeying the Lord. At kailangan, importante na alam natin yung prinsipyo ng Diyos para yun ang sundin natin. Hindi yung prinsipyo ng tao. Hindi yung prinsipyo ng mundong ito. Kapag sinunod po natin ang prinsipyo ng mundong ito, mapapahamak po tayo. Pero kapag alam po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, gawin natin, sundin natin, mag-obey tayo doon. Upang sa ganon, yung doors ay hindi, may doors ng mga, yung consequences, hindi mangyari sa buhay mo. Kaya maraming tao na, bakit ganito? May cancer yung pamilya na ko, ganyan. Bakit ganito, hirap pa rin ang buhay namin. Bakit ito? It's because of disobedience. Dahil sa hindi pagsunod. Amen? Disobedience leads to struggle, failure, conflict, and God used this to teach us and to redirect us. Kaya po tayo inaalaw ng Diyos na mag-struggle. That's part of our consequence kapag may decision tayo, di ba? Wari, halimbawa, sabi ni Lord, mag-share ka ng gospel sa school mo. Share the love of Jesus. So, imbis na mag-share ka ng gospel, chinismis mo yung kaibigan mo. Okay? So, nag-disobey ka di ba? Sabi ko, Lord, you share the love of Jesus. Pero ang ginawa mo, nakipagchikahan ka, ang ginawa mo, nakipagkwentuhan ka namang hindi magaganda. Okay, so may consequences, di ba? So ngayon, sa consequences na yun, nagkaroon ka ng struggle. Nalaman ng mga classmate mo na sinisiraan mo siya. Okay, halimbawa lang to ha. Nalaman ng mga classmate mo, kaibigan mo na chinichismis mo siya. O, pumasok na yung struggle doon. Pumasok na yung conflict. Bakit? Dahil ang sa disobedience. Isa lang naman yung pinapagawa sa ni Lord Just share the love of God. Pero iba yung ginawa mo. Ngayon, pumasok yung struggle, pumasok yung conflict, napahama ka. Naigets mo ba? I remember one of my friend noon. Meron akong gay na friend. And sobrang dami niyang nakarelasyon. Tapos, there was one time na tinanong niya ako, bakit ganun yung buhay ko? Alam naman niya yung mali. I keep saying na, just obey the Lord. Just obey the Lord. And I said to him, that's also part of your consequences. That's the reason why you are struggling right now. Kasi alam mo yung katotohanan And you keep having relationship with your same sex. So, struggles
came into his life. And the best siyang nag-fail. Okay? And it's happening. Kapag po tayo ay nagkakaroon ng mga maling decision sa ating hindi pagsunod sa Panginoon. Sa mga young people, pinipili natin yung parties, online games, peer pressure, kaysa church, kaysa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, imbis na mag-devotion, natuto tayong magbasa dapat ng salita ng Diyos. Amen? So, minsan yung mga peer pressure, sinusubukan natin uminom para maging in. Yeah, parehas tayo, inuman tayo, ganyan. O magsugal, o disrespect yung mga magulang. Okay? Minsan naman, may mga talento ka, hindi mo ginagamit sa Lord, hindi ka nagsiserve sa church, hindi mo tinutulungan yung community. Okay? Dahil lang sa takot ka o dahil sa busy ka. So, ito po yung mga bagay na pag-disobey sa Panginoon. So, lahat po ay may kapalit kapag may disobedience kay Lord. Pero, kapag sinunod natin siya, bumubukas ang pinto ng overflow. Amen? So, letter O. Open your heart to God's favor. Sabi po sa Psalm 23:5, you prepare table before me. My cup overflows. So, yung prepare a table before me, ibig po sabihin nito, ito po yung nagsisimbolize ng sa pagbigay ng Diyos sa atin ng mga pangangailangan. Kahit na sa mahirap na sitwasyon. Yun po yung sabihin nun. And my cup overflows naman, ay nangangahulugan po na yung kasaganahan na higit pa sa ating mga kailangan. Ang mga biyaya ng Diyos ay nag-overflow sa bawat aspeto po ng ating mga buhay. So, mga kapatid, open your heart and God's favor will overflow in unexpected ways. And the last one is W. Walk in faith and trust. Hindi pwedeng wala kang tiwala. Kailangan experience mo ang overflow dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? So walk in faith and trust. He is able, Ephesians 3:20, He is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Amen? So, mga kapatid, ito po ay paalala sa atin na walang hanggan ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Faith position us for blessings beyond imagination. Ang pananampalataya po ay nagpapatatag sa atin para sa mga biyaya na higit pa sa ating imagination. Amen? So, mga kapatid, ngayong umaga, tanungin po natin ang ating mga sarili. Sumusunod ba ako? Si Lord ba ang talagang source ng buhay mo? Kaya mo bang i-release yung blessing na meron ka? O ano yung meron sa kamay mo? Amen? So these are the questions na pwede mong tanungin sa sarili mo. Lord, am I obeying you? Lord, kung meron kang naisabihin sa akin, Lord, na hindi mo sinusunod, kausapin mo ako, Panginoon. Because overflow comes with obedience. Disobedience brings struggle. Sabi po sa Malakay 3:10, I will pour out so much that there will be not big room enough to store it. Ibubuhos ng Diyos yung pagpapala. Na halos wala kang pagkalagyan. That's overflow. In Deuteronomy 28:15, however, if you do not obey the Lord your God, all the curses will come on you. So for my conclusion po, ultimately our journey is not defined by our limitations, but by His abundance. Hindi tayo tinawag para sa kulang, kundi para sa isang buhay na umaabang. We can face tomorrow with confidence because sa Diyos, walang imposible at walang hindi na kayang gawin. Amen? Can we all stand? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, let's all bow down our heads and let us pray and let us talk to our God right now. The Lord is here.
Maybe some of us right now, sobrang nag-struggle financially, or may mga pinagdadaanan sa pamilya, may mga gusot na kailangang ayusin. Struggle ka sa pag-aaral mo, o struggle ka sa relationship. The Lord is here right now, and He is just listening. He is waiting for you. Hallelujah. Overwhelm me with your love, mercy and grace. Overtake me, overtake my heart and mind. See my imagination, overwhelm me, you say. Overwhelm me with your love, mercy and grace, mercy and grace. Overtake me, overtake my heart and mind. See my imagination more than we could ever ask or think. Overflow, 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 overflow. You're my Lord forever.
Alam mo naman ang isip namin, Panginoon. There are times, oh God, we're disobeying you. There are times, Lord God, na hindi kami sumusunod. Forgive us. Forgive us, Lord. Yung mga times na gusto na namin sumuko. Yung mga times, Lord, na gusto na lang namin bitawan lahat. But we thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa kalakas. Forgive us, Father. Kung nagdadoubt kami sa iyo, Panginoon. Forgive us, Lord. Nawa, Panginoon, ang mga pangako mo, Lord, manahan sa mga puso namin. Maging matatag kami, Panginoon, sa aming mga pananampalataya. Katulad ng iyong mga anak, mga disipulo, kung paano sila naging matatag noon, Panginoon, patatagin mo rin kami, Panginoon. Nawa, Lord God, ang lahat ng naririto, Panginoon, ay patuloy na sumunod sa iyo. Kahit mahirap, kahit mabigat, kahit maraming pagsubok, Panginoon, anuman ang iyong ipinagagawa, anuman ang nais mong gawin sa buhay namin, Lord, gawin mo, Panginoon. And Lord, I'm praying, oh God, for those people who are struggling, oh God, sa pera, sa finances nila. I just pray, oh God, for blessing, financial breakthrough in the mighty name of Jesus. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat struggle nila, Lord God, lapitan ka nila. At ibala naman, Lord, Ikaw ang Diyos na nagpo-provide. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng mga pangangailangan namin. Ang biyaya mo, Lord, ay sapat sa amin araw-araw. At patuloy kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. I'm praying, oh God, for people may sakit karamdaman. I'm praying for healing right now. In the mighty name of Jesus, kung may masakit sa katawan mo, touch it right now. The Lord is here. He's going to heal you in the mighty name of Jesus. Kung saan may kirot, kung saan may masakit, right now, touch it in the mighty name of Jesus. The Lord is going to heal you. The Lord is going to heal you right now in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Healing flows right now in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. And Lord, I pray sa mga tao, Lord God, na may problema relationship to someone, Lord. Ikaw ang Diyos ang nakakaalam ng kanilang mga buhay. If this is a wrong relationship, Lord, aalisin mo ito sa buhay nila sa pangalan ng Jesus. In the mighty name of Jesus. Ang relationship na nanggagaling sa iyo, Lord, you will restore it in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.
Lord is here right now. Surrender your life to Him. Surrender your life to Him right now in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Surrender. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. And Lord, I pray, O God, sa iyong mga anak na naririto, Panginoon, na nakinig ng iyong salita. Ano man ang kanilang mga pangailangan, mga dalangin pa, Lord God, tugunin mo sila, Panginoon. Sa kanilang mga panalangin, naroon ka, O God, dinidinig mo ang kanilang mga panalangin. At Lord, makikita nila, Lord God, ang resulta ng lahat ng kanilang mga panalangin sa iyong timing, O God. Hindi sa timing namin, kundi sa timing mo, Panginoon. At patuloy kami magtitiwala dahil alam namin sa timing mo nandoon ang pagpapala, ang doon nag-uumapaw ang pagpapala mo sa buhay namin, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kaming maging matatag, tulungan mo kaming magpatuloy, tulungan mo kaming magtiwala,